Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 431. Hahaha. Anong biro? Sa tingin mo ba talaga kami, ang pamilyang Suarez ay matatakot sa sinuman? Maghintay at tingnan lamang. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon tayo ng sarili nating teritoryo sa Northampton. Hindi na nagdalawang isip si Zachary sa sinabi ni Margaret. Kaya, natapos ang isang linggong investment promotion fair sa isang kasiya siyang tala. Maraming negosyo mula sa ibang bansa ang nagbigay sa kanila ng lahat ng pamumuhunan sa pagpapaunlad ng Northampton. Iyon mismo ang mga resulta na gustong makamit ni Levi. Gayunpaman, narinig niya ang ilang malalaking pamilya na pinipilit ang ilang maliliit at katamtamang laki ng mga korporasyon na ibinigay sa kanila ng kumpanya. Sa loob lamang ng ilang araw, marami na sa mga korporasyong iyon ang nabili na. Ginoo, Garrison, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong magsimulang kumilos? Tanong ng pamilya Rogers. Umiling si Levi. Obserbahan lang namin sa ngayon. Hindi pa huli para sa atin na kumilos lamang pagkatapos nilang magtagumpay. Kung tutuusin, makatarungan lang para sa kanila na mag-ambag muna sa ekonomiya ng Northampton, lalagyan ng nobela. Nang makita ng lahat ang ngiting namutawi sa mga labi ni Levi, naunawaan nila kung ano ang tunay niyang motibo. Binabalak ni Levi na patabain sila ng dahan-dahan at tiyak. Sa sandaling sila ay hinog na at sapat na matambok, saka lamang niya lulubog ang kanyang mga ngipin sa kanila. Bumalik sa mansyon ng pamilya Lopez, si Sebastian ay mukhang frazzled. Medyo tumatanda na siya sa stress dahil sa mga nangyari. Ang pananatili ng walang paghihiganti ay hindi niya estilo ng paghaharap. Anong nangyari? Pumayag ba siya? Tanong ni Sebastian. Oo, ginawa niya, ngunit hiniling niya sa iyo na pumunta at anyayahan siya ng personal, sabi ni Simon. Oo, syempre gagawin ko. Sebastian, hindi ko akalain na tatawagan mo siya. Nanginginig sa takot ang mga mata ni Simon. Napangisi si Sebastian, kung hindi lang ganoon kaapura, gagawin ko ba ang opsyong ito? Hindi naman masama. Sa katunayan, kung kumilos siya, wala nang tatakbo ang boss sa likod ng Morris Group. Naningkit ang pamatay na hangarin sa tingin ni Sebastian. Tama iyan. Ang lalaking iyon ang nag-iisang taong kinatatakutan ko. Kung hindi siya nagtago, magkakaroon pa ba ako ng pagkakataon na mapunta sa kinalalagyan ko ngayon sa South City? Siya ang tunay na pinuno ng Quebec. Tama iyan. Matagal nang naglalaro ang Morris Group. Oras na para pigilan sila ng lalaking ito. Ang pamilya Suarez ay nilamon ng kaliwat kanina ang mga negosyo sa Northampton. Sa ngayon, nakuha na nila ang kanilang sarili ang koleksyon. Hindi ko hahayaang mawala ng ganoon kadali ang pinsalang dinanas ng kapatid ko. Dapat sa atin ang Oriental Star Group. Malamig ang tingin ni Zachary. Nang hapong iyon, dinala ni Zachary ang isang grupo ng kanyang mga tauhan sa Oriental Star Group. Walang choice si Zoe kundi makipagkita sa kanila. Si Zoe naman diba? Iikli ko na lang. Nandito ako para kunin ang Oriental Star Group, agad na sabi ni Zachary. Gayunpaman, agad ding tumanggi si Zoe. Imposible yan. Kaka-takeover ko lang sa kumpanya, at medyo umuunlad na kami. Bakit ko ibebenta ang kumpanya sa iyo? Tama iyan. Mr. Suarez, may narinig ka bang maling chismis? Ang Oriental Star Group ay hindi ibinebenta. Inaasahan mo bang bibilhin mo kami? Nagtatanong ang ibang mga higher-up kay Zachary. Tumawa lang si Zachary. Bueno, nais ng pamilyang Suarez na kunin ang iyong kumpanya, kaya kailangan mong ibenta ito sa amin. Anong klaseng baluktot na dahilan yan? Hindi mo lang ba kami pinipilit na ibigay ito sa iyo? Anong klaseng lipunan ang ating ginagalawan? Hindi ko alam na may ganitong hegemony. Ang mga nakatataas ng Oriental Star Group ay hindi sumasang-ayon sa kanyang kakaibang pagpapakita. Tama iyan. Sanay na lang ang pamilya Suarez sa mga ganitong pamamaraan. Bibigyan kita ng 24 na oras para maglinis bago ako bumalik dito para kunin ang akin. Kung tatanggihan mo ako, magtiwala ka, magsisisi ka, malamig na sabi ni Zachary. Tatlong malalakas na putok ang umalangaw habang ang isa sa mga tauhan ni Zachary ay naghagis ng tatlong panghagis na kutsilyo at itinapat ang bawat isa sa mga salitang, Oriental Star Group, na nakaprint sa dingding sa likod nila. Ang video na ito ay edited by Herban TV.
Kabanata 432. Iyon ay isang pagbabanta. Ito ay isang banta, plain at simple bilang na, hubad para makita nilang lahat. Iyon ay isang babala sa lahat ng Oriental Star Group na kung maglakas loob silang labanan siya, pagsisisihan nila ang desisyong iyon habang buhay. Tandaan, walang sino man sa inyo ang may karapatang gumanti sa pamilya Suarez, kaya huwag mo nang subukan, malamig na sabi ni Zachary bago umalis. Sa huli, ang mga nakatataas ay naiwang nakatitig sa kanya na hindi makapaniwala. Malapit na bang mabili ang Oriental Star Group pagkatapos nilang mag-develop? Ms. Lopez, I think it'd be for the best kung hahayaan natin silang bilhin ang kumpanya. Tama iyan. Kaliwat kanina ang pagbili ng pamilya Suarez ng mga kumpanya. Ang mga nagtatangkang gumanti ay nauwi sa pagtatanggol sa kanilang sarili hanggang sa kamatayan. Ang pamilya Suarez ay may labis na kapangyarihan sa South City. Wala tayong kapangyarihan para lumaban sa kanila. Kung tutuusin, baka mamatay din tayo. Ang mga nakatataas ng Oriental Star Group ay tuluyan ng sumuko. Si Zoe, gayunpaman, nanatiling tahimik. Sa kaloob-looban niya, nadudurog ang kanyang puso sa kawalan ng pag-asa. Bakit kailangan nilang sumama sa masamang panig ng pamilya Suarez? Handa nang sumuko si Zoe. Batay sa lahat ng nangyari bago, ang pamilya Suarez ay hindi titigil at hindi makuha ang kanilang gusto. Upang pilitin ang mga kamay ng mga may-ari ng negosyong iyon, gumamit sila ng lahat ng uri ng mga balutot na pamamaraan. Takot na takot si Zoe na baka magkagulo ang kanyang mga magulang o ang kanyang asawa dahil sa kanya. Kamakailan, medyo nasiyahan si Levi sa kung paano darating ang Northampton. Mayroong ilang mga hadlang sa daan, ngunit sa pangkalahatan, maayos ang lahat. Nang makarating siya sa bahay, gayunpaman, ang una niyang nakita ay ang malungkot na mukha ni Zoe. Anong nangyari, honey? May nangyari ba sa trabaho? Nag-aalalang tanong ni Levi. Umiling si Zoe. Nadidismaya lang ako dahil sa mga pinakabagong pag-unlad sa kumpanya. Kinabukasan, kakapasok pa lang ni Zoe sa kumpanya ay nakita niya si Zachary na namamasyal kasama ang grupo ng kanyang mga kampan. Nang inig ang lahat nang makita ang lalaki noong isang araw na napakadali nang gumamit ng mga kutsilyong panghagis. So, Ms. Lopez, ano ang iyong huling desisyon? Tanong ni Zachary na may ngiti sa labi. Maaari mong subukang maging mas tapat sa iyong kahilingan. Ano ang iyong presyo? Tanong ni Zoe. Natigilan si Zachary saglit bago sumagot, 1 bilyon. Napasinghap ng mariin ang lahat sa tunog ng presyo ni Zachary. Ang pamilyang Suarez ay tunay na mapagmataas. How dare they try to buy a company with a net worth of 6 billion for only 1 billion? Malamig na sambit ni Zoe, Mr. Suarez, baliw ka ba? Paano ko kaya ito ibebenta sa iyo sa halagang 1 bilyon lang? Humagalpak ng tawa si Zachary. Coldly, he jabbed, Ms. Lopez, sa tingin ko hindi mo alam kung ano ang nangyayari ngayon. Wala ka sa posisyon na gumawa ng anumang negosasyon. Pinangalanan ko ang aking presyo para iligtas ka. Kung aasarin mo ako, wala kang makukuha kahit 1 sentimo mula sa akin. Katawa-tawa. Paanong ang pamilya Suarez ay ganito katawa-tawa? Nakalulungkot, tanging katahimikan lang ang kanilang nakikita. 2 araw na ang nakalipas, may nagtatangkang gumanti sa pamilya Suarez. Nauwi sila sa 4 na putol na paa at ang kanilang pamilya ay kinaladkad din dito. Sino ba naman ang hindi matatakot sa ganitong puwersa? Ito ang kontrata. Lagdaan ito ngayon, at ang pera ay ililipat kaagad sa iyo. Inihagis ni Zachary ang kontrata kay Zoe. Kung tatanggi kang pirmahan ito, sasamahan ako ni Aaron Lopez at Caitlin Black sa hapunan ngayong gabi. Malamig na tumawa si Zachary habang inilalatag ang kanyang mga banta. Ang kanyang kahulugan ay sapat na malinaw. Kung tumanggi si Zoe, gagawa siya ng paraan para maalis sina Aaron at Caitlin, at hindi mahalaga kung sila ay patay o buhay. Ikaw ay hindi makatwiran. Galit na sigaw ni Zoe. Kahit na pagkaraan ng napakatagal na panahon, hindi pa niya nakilala ang ganoong katakot-takot na tao. Nakalulungkot, wala siyang magawa tungkol dito. Ms. Lopez, pirmahan mo na lang. Nagsimulang magsigawan ang ibang mga nakatataas. Hindi sa tingin ko. Sa sandaling iyon, isang boses ang tumawag. Nandito si Levi.
Napansin niya ang nag-aalalang ekspresyon ni Zoe sa hapunan noong isang araw. Gumawa siya ng kanilang sariling pagsisiyasat para malaman kung ano ang mali. To-think na ito ay sanhi ng pamilya Suarez. Lalagyan ng nobela. Levi Garrison. Anong ginagawa mo dito? Nakita na ni Zachary si Levi sa mga larawan noon, at sa sandaling pagtitig nito sa kanya, alam niyang nasusuklam siya sa kanyang lakas ng loob. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 433. Normal para sa mga kalaban na gustong tapusin ang isa't isa sa pagkikita. Hindi napigilan ni Zachary na patayin si Levi sa paningin. Nang may malalim na pagsimangot sa mukha, tinanong ni Levi, "Sino ka? Nagkita na ba tayo?" "Ako si Zachary ng pamilya Suarez. Si Zane Suarez ang kapatid ko." Tumanggaw si Levi. "Oh, ang paylay na iyon. Ikaw." Sa sandaling marinig niya ang paraan ng pagtukoy ni Levi sa kanyang kapatid, nag-alab ang galit ni Zachary. "Dapat nagstay ka sa South City. Anong ginagawa mo dito sa Northampton? Hinihiling mo bang patayin ka dito?" Tanong ni Levi. Malamig na tawa ni Zachary. "Huwag mong isipin na ligtas ka kasama ang Morris Group sa likod mo. Binabalaan kita, hindi titigil ang pamilya Suarez hanggat hindi natin nasakop ang isang magandang bahagi ng Northampton. Mas mabuting pumirma ka sa kontrata bago ka magsisi. Bahala ka na." Tinulak ni Levi si Zachary. "Ikaw ang nagtanong." Nagsimulang gumalaw ang mga kampan ni Zachary papunta kay Levi. Pinigilan sila ni Zachary. "Hindi na kailangan yan." Ngumiti si Zachary kay Zoe at tinanong, "Ms. Lopez, sana naisip mo ito ng maayos. Pagsisisihan mo pag nagkamali ka. Sabi ko umalis ka na diba?" Sigaw ni Levi. Okay. Maghintay ka lang at tingnan." Ngumiti nang nakakatakot si Zachary. "Ginoo, Shorts, bakit hindi mo nalang pinaalis ang lalaking iyon?" Pagkalabas nila sa lugar, nalilitong tanong ni Will Brown kay Zachary ang pinakamalakas na manlalaban sa pangkat ni Zachary. Mukhang asar si Zachary. "Akala mo ayaw ko. Ang lalaking iyon ay mayroong Morris Group na sumusuporta sa kanya. Kahit si Sebastian Lopez ay nahirapan sa kanila. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Kunin mo na." Galit na sabi ni Will. Si Zachary naman ay misteryosong ngumisi. "Syempre hindi. Aayusin muna natin ang Oriental Star Group." "Paano si Levi Garrison?" tanong ni Will Brown. "Narinig ko ang tungkol kay Sebastian Lopez na gustong bumalik." "Ha? Maging ang Black and White Guards ay lubhang nagdusa. Ano kayang gagawin ni Sebastian?" Dagdag. Napangisi si Zachary. Magiging ibang-iba na ang kwento kapag natawagan siya ni Sebastian. Wait, pwede ba? Biglang natakot si Will sa kaiisip ng kung sino at napabuntong hininga. Si Sebastian Lopez ay tunay na inilalagay ang kanyang lahat. Paano niya nagawang tawagan ang isang taong nagtatago sa nakalipas na 30 taon? Ang iba naman ay parang namangha. Tama iyan. Iyan ang tunay na amo ng Quebec at ang pinakakinatatakutan ni Sebastian. Bagay talaga ang Morris Group. Nagawa nilang kaladkarin siya palabas ng pinagtataguan, sabi ni Zachary. May naisip si Will at ngumiti. "Ginoo, Shorts, hinihintay mo munang tanggalin ni Sebastian Lopez at ng lalaking iyon ang Morris Group bago paalisin si Levi ha?" "Oo, kung wala ang Morris Group sa likod niya, paano kikilos si Levi ng mataas at makapangyarihan?" Sa South City, mayroong isang maliit, rundown na templo sa sulok ng Mount Amethyst. Alam ng sino man sa matataas na uri ng South City na ang templong ito ay bawal. Iyon ay dahil ito ang tahanan ng pinaka-nakakatakot na lumitaw sa South City, at maging sa buong Quebec. Minsan na siyang namuno sa Quebec, nobela. 30 taon na ang nakalipas, umatras siya rito at naging vegetarian. Bukod doon, nagsimula siyang magbigkas ng mga Buddhist mantra araw-araw. Pinalibutan ng mga templo na may mataas na kasanayan at walang sino man ang pinayagang makalapit dito. Gayunpaman, ngayon, ang pamilya Lopez ay lumapit sa templo. Personal na lumuhad si Sebastian sa harap ng templo, naghihintay na magpakita siya. "Sir, problemado po ang pamilya Lopez. Napatay si Quentin Lane, si Wesley Lane at James Lane ay napilayan, at ang Black and White Guards ay pinaghiwa-hiwalay. Ako, si Sebastian Lopez, nakikiusap na paalisin mo na sila. Bilang kapalit, ibibigay ko lahat ng meron ako.
Nagmamakaawa si Sebastian ng buong katapatan at yumoko ng 3 beses. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 434. Lahat ng naruroon sa templo ay agad na napabuntong hininga sa pangungusap na iyon. Hindi makapaniwalang nakatingin sila kay Sebastian. Ano kaya ang nagtulak kay Sebastian na gumawa ng ganoong katapangan? Handa pa siyang ibigay ang kanyang kayamanan upang talunin ang misteryosong taong ito, o puwersa. Patuloy na lumuhad si Sebastian habang naghihintay ng sagot na darating mula sa loob ng templo. Sa wakas, pagkaraan ng halos 10 minuto, bumukas ang basag na kahoy na pinto ng templo. Isang lalaking nakasuot ng suot ang lumabas ng templo. Nagtinginan ang lahat sa gulat at takot habang ang godson ng dating pinuno ng underworld ay lumakad papunta sa kanila. Pati si Sebastian ay mukhang takot na takot. Simpleng sabi ng binata, "Sebastian, please return. Ang ninong ko na ang bahala dito." "Ano? Salamat sir," sigaw ni Sebastian sa tuwa. Pumayag siya. Ibig sabihin tapos na ang Morris Group, nobela. Para kay Sebastian, ang lalaking ito ay halos nasa parehong antas ng Diyos mismo. Walang bagay sa Quebec na hindi niya mahawakan kung handa siyang umakyat. Pagkatapos noon, ang balita ng lalaking ito na sa wakas ay bumalik sa lipunan ay nagsimulang kumalat sa buong South City na parang apoy. Minsan, naging pinuno siya ng Quebec. Nagkulong siya sa loob ng 30 taon, ngunit sa wakas ay umusbong na naman siya. Masasabi ng lahat na ang Northampton ay malapit nang sumailalim sa malalaking pagbabago. Ang katotohanan na ang taong ito ay handa na ipakita ang kanyang sarili muli ay matapos na ang Quebec ay malapit nang dumaan sa isang napakalaking pagbabago. Ang lahat ng iba pang puwersa at pamilya sa South City ay nagsimulang maghanda para sa pagdating ng lalaking ito. Maaga sa susunod na araw, ang 10 pinakamakapangyarihang pamilya ng South City ay nagtitipon-tipon sa kahabaan ng pal-iko-likong kalsada ng Mount Amethyst sa 2 linya habang hinihintay nila ang pagdating ng taong ito. Tumayo si Sebastian sa gitna nila. Sa wakas ay may mga taong nagmumula sa dulo ng kalsada. Bumaba sila ng bundok na naglalakad. Pinaligiran ng grupong ito ng mga tao ang isang matandang may puting buhok at namumula ang kutis na mukhang puno ng espiritu. Kahit na siya ay 80 taong gulang na, ang kanyang mga hakbang ay matatag at malinaw na siya ay nasa mabuting kalusugan. Siya ay dating pinuno ng Quebec, si Scott Yates. Ang tawag sa kanya ng lahat sa Quebec ay Sir, Ate Sir, lang. Sa unang tingin, siya ay kamukha ng iba pang iginagalang na figure, marahil ay isang mahusay na nabasang propesor o master. Walang sino man ang mag-uugnay sa kanya sa papel ng isang pinuno sa ilalim ng mundo. Bukod kay Fernand Yates, ang inaanak ni Scott, may 4 pang taong naglalakad sa tabi niya. Kilala rin sila bilang 4 na makapangyarihang general. Ang una ay lahat ng balat at buto, at kahawig ng isang naglalakad na balangkas. Nakaunat ang kanyang balat sa ibabaw ng angular frame ng kanyang bungo. Siya ay kilala lamang bilang Bones. Ang pangalawa ay nakatayo sa halos 2 metro ang taas at mukhang isang bundok ng tao. Pinangalanan siyang Golem. Ang pangatlo ay kasing balto ng toro at ang kanyang ulo ay ganap na kalbo. May 6 na galos sa manipis na balat ng kanyang anit. Ang kanyang pangalan ay Titan, at siya ay isang pari. Ang huli ay mukhang ganap na normal, at walang namumukod tangi sa kanya. Gayunpaman, siya ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Ang Black and White Guards ay isang hindi masisira na puwersa sa South City. Ngunit sa harap ng 4 na ito, sila ay mga langgam lamang. Sa malawak na underworld ng South City, ang Black and White Guards ay magiging ika-5 o ika-6 na pinakamakapangyarihang puwersa. Ang unang 4 na lugar ay pag-aari ng 4 na general na ito. Ang 4 na kumikilos na ito ay nakakatakot gaya ng anumang natural na sakuna. Masyado silang nakakatakot, napabalitang kaya nilang talunin ang isang hukbong libo-libo. Congratulations sir, sa iyong pagbabalik. Nang makita ng mga pamilya si Scott Yates at ang kanyang lineup, masigasig nilang tinanggap siya. Paano kung mayroon silang hindi mabilang na kayamanan? Paano kung mayroon silang sapat na pera para ibagsak ang bansa? Lahat ng iyon ay maaaring mawala kahit anong segundo sa isang salita lamang mula kay Scott Yates. Kung ikukumpara kina Liam Macy at Sebastian Lopez, mas marami ang naranasan ni Scott Yates.
Nagawa niya ang kanyang pambihirang tagumpay sa panahon ng rurok ng underworld ng Quebec, kaya mas malakas ang kanyang background. Wala siyang masasabing hindi agad susundin ni Quebec. Umakyat si Sebastian. Sir, ngayong nakabalik ka na, may pabor akong hingin sa iyo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 435. Lubos na nasira ang reputasyon ni Sebastian. Yung Morris Group, bagong korporasyon ba iyon? Tanong ni Scott Yates. Tumango si Sebastian. Opo, Gino. Ang Morris Group ay lumitaw na lamang. Mukhang pinapatakbo sila ng pamilya Rogers. Ang pagbagsak ng tatlong pangunahing haligi ng Northampton ay may malaking kinalaman sa Morris Group. Nanatiling tahimik si Scott Yates dahil doon. His godson, Fernand Yates, piped up, oo, napansin ko na rin. Ang dahilan kung bakit ang Morris Group na ito ay nakakuha ng napakaraming kapangyarihan sa maikling panahon ay dahil sa isang taong napakalakas na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Higit pa rito, halos imposible na makahanap ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang misteryosong amo o si Neil Atkinson. Malaki rin ang kapangyarihan ni Fernand. Sa kabila ng pag-iisa ni Scott Yates sa kabundukan sa nakalipas na 30 taon, nagpatuloy ang negosyo ng pamilya sa ilalim ng pamamahala ni Fernand. Gayunpaman, pinili niyang manatiling banayad tungkol dito at nagtatrabaho lamang sa background. Alam ng sino man sa South City na si Scott Yates ang numero 1 pagdating sa naipon na yaman. How dare they act like this sa Northampton? Dapat mayroong isang makapangyarihang figure sa likod ng mga eksena. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Scott Yates. Mag-imbestiga ka. Kahit sino pa ang taong iyon, hahabulin ko siya palabas ng Quebec ng hindi alintana. Naiintindihan. Sisimulan ko na agad ang mga investigasyon, sagot ni Fernand. Nakahinga ng maluwag ang mga mamamayan ng South City. Sa tulong ni Scott Yates sa kanila, tiyak na matatapos ang Morris Group. Sa wakas ay malalamon na nila ang Northampton ng madali. Sa tuwing sinubukan ng sino mang sakupin ang mga negosyo ng Northampton, maaaring pinigilan sila ng batas o target ng Morris Group at ng pamilyang Rogers. Matagal nang pinipigilan ng mga tao ng South City ang kanilang mga pagkabigo. Lalong nabagabag ang pamilya Suarez at ang pamilya Lopez dahil doon, lalagyan ng nobela. Sa kabila nito, lahat ng mga ito ay higit sa kamalayan ng katotohanan na ang Morris Group ay gagawin sa sandaling umalis si Sir, sa bundok. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang Morris Group. Hindi mahalaga kung ano ang kanilang reputasyon sa South City. Sa Quebec, ang salita ni Scott Yates ang batas. Kahit na ang isang dragon ay mahihirapang kontrolin ang isang ahas sa kanyang lumang lugar. Ang Northampton ay hindi gaanong na-update, kaya wala silang ideya sa napipintong panganib. Nagulat si Zachary sa pagbabalik ni Scott Yates. Hindi siya maaaring maging mas kalugod-lugod sa balita. Malapit na ang katapusan ng Morris Group. Dapat nating mabilis na tapusin ang ating deal sa Oriental Star Group. Ang Oriental Star Group ay isang mahalagang bahagi ng plano ng labanan ng pamilya Suarez. Ang entertainment department ng Oriental Star Group ay isang bagay na kailangan ng pamilya Suarez. Ginoo Suarez, ang Oriental Star Group kamakailan ay nagsushooting ng 7 blockbuster online-only na pelikula. Lahat ito ay ginawa ni Zoe Lopez. Humigit kumulang 5 milyon ang namuhunan sa bawat produksyon. Malamang nadadami sila sa paglipas ng panahon. Ang huling gastos ay dapat na humigit kumulang 500 milyon man lang. Iniulat ni Will Brown. Zoe Lopez, bet ko na sinusubukan mong kumita ng tunay, hindi ba? Well, hindi isang pagkakataon. Bulong ni Zachary habang mahinang tumawa. Talagang sabik si Zoe Lopez na gumawa ng ilang mga tagumpay. Naitatag na ang property arm. Natural, kailangan niyang bigyang pansin ang entertainment segment. Ngayon, nagpa siya si Zoe na bisitahin ng personal ang set. Ang set na ito ay kabilang sa pelikula kung saan sila nag-invest ng pinakamataas na halaga ng pera, na humigit kumulang 70 milyon. Hindi sila gumastos ng ganoong kalaking pera sa mga special effect o sa plot. Karamihan sa pera ay na-invest sa cast ng mga lalaki at babaeng lead, na parehong nagtuturo ng aktor sa industriya. Ang pagcast sa kanilang dalawa ay hindi 5 humigit kumulang milyon sa pinakamalaki. Ang aktwal na halaga ng produksyon mismo ay halos 20 milyon lamang. Gayunpaman,
Naniniwala siya na ang pelikula ay magiging hit at bubuo ng isang malaking pagbabalik dahil sa sinabi ng mga aktor. Kasalukuyang naghahanda ang mga tripulante para sa paggawa ng pelikula habang ang mga aktor ay dumadaan sa kanilang mga linya. Nakita ni Niall, ang male lead, si Zoe sabay angat ng ulo niya. Sino yan? Tanong niya sa assistant niya. Ito ang bagong boss ng Oriental Star Group, si Zoe Lopez. Naningkit ang mga mata ni Niall habang nakangiti. Kailangan ko siyang kilalanin ng mabuti. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 436. Sa ngayon, si Niall ang pinakasikat na artista sa Oriental Star Group. Siya ay napakapopular at nagkaroon ng 1 toneladang tagahanga. Gayunpaman, alam ng sino mang personal na nakakakilala sa kanya kung gaano kagulo ang kanyang pribadong buhay. Nakitulog siya kasama ng mga tagahanga at iba pang babaeng celebrity. Nakipag-fling pa nga siya sa mga assistant at makeup artist niya. Wala siyang problema sa pakikipag-ugnay sa mga babaeng higher up ng iba pang kumpanya na nakatutok sa kanya. Mula sa kanyang hitsura lamang, si Niall ay bumangon mula sa isang social media influencer hanggang sa isang aktor na may pinakamataas na sweldo sa loob lamang ng 3 taon. Sa tuwing kukuha siya ng bagong trabaho sa isang bagong kumpanya, agad niyang nilalandi ang mga babaeng higher up basta disente lang ang mga ito. Kahit na ang babaeng amo na pinag-uusapan ay matanda at pangit, sasabihin pa rin niyang oo kung handa itong magbayad ng malaking halaga ng pera o halaga. Napanganga si Niall sa mismong sandaling pagtitig niya kay Zoe. Paano kaya magkakaroon ng ganitong kaganda at batang amo sa industriya? Ang hitsura at figure ng lahat ng iba pang mga kilalang tao na nakilala niya hanggang ngayon ay namutla kung ihahambing kay Zoe. Higit sa lahat, siya ang boss ng isang multimillion na kumpanya. Pinapanood ni Zoe ang mga tripulante na gumagawa ng kanilang trabaho nang biglang dumaan sa kanya ang isang mabangong simoy ng hangin. Inangat niya ang ulo niya nang makita ang isang matangkad at gwapong lalaki na nakatingin sa kanya. Hi, nice to meet you. Ang pangalan ko ay Niall Zander. Inabot ni Niall ang kamay niya para makipagkamay. Niall Zander. Siyempre alam ni Zoe kung sino siya. Paumanhin, hindi ako pinapayagan ng asawa ko na makipag-ugnayan sa ibang lalaki, tinanggihan niya ito. Awkward na ibinaba ni Niall ang kamay niya. Hindi niya naisip ang katotohanan na si Zoe ay isang babaeng may asawa. Sa kabila noon, kumislap sa kanyang mga mata ang isang kislap ng lubos na kaligayahan. Minahal niya ang babaeng may asawa. Sila ay nasa isang ganap na naiibang antas mula sa mga batang babae na wala pa sa gulang. Nakatutok na siya kay Zoe bilang susunod niyang target. Wow, hindi ako makapaniwala na bata ka pa Ms. Lopez. The fact that you managed to pull off filming 7 movies at the same time is really impressive, papuri ni Niall. Napangiti si Zoe. Salamat din sa mga kontribusyon mo bilang artista. Sana, magdulot ito sa amin ng magandang resulta. Siyempre gagawin. Ilalagay ko ang lahat sa pelikulang ito, pangako ni Niall. Si Jerry Wade, na namamahala sa entertainment department, ay nagulat, Ms. Lopez, opisyal na pinangalan ng sinimulan ang pag-advertise sa 7 pelikula sa publiko. Sa ngayon, ang mga kasama ni Niall sa cast ang pinaka-well accepted. Batay sa ating maagang pagkalkula, maaari tayong kumita ng hanggang 400 milyon kung tutuusin, baka madagdagan pa. Napangiti si Zoe sa tuwa at sinabing, Mr. Zander, ikaw talaga ang pag-asa ng Oriental. Mangyaring, kung kailangan mo ng anumang bagay, ipaalam lamang sa amin. Naiintindihan naman ni Zoe ang nangyayari. Para mas ulit ang pelikula, kailangan nilang tretuhin si Niall at ang kanilang female lead na parang royalty. Siyempre, sa katunayan, gusto kong itanong kung libre ka ngayong gabi. May kailangan akong pag-usapan sa iyo. It has to do with the future developments of Oriental Star Group, nakangiting sabi ni Niall. Bulong ni Jerry kay Zoe, Ms. Lopez, ang pangkat ng pamamahala ni Niall ay medyo kahanga-hanga. Sila yung na-hire namin for a huge sum last time. Sa palagay ko, dapat mong sabihin na oo. Pumayag naman si Zoe. Sige, dahil bago pa lang ako sa entertainment industry, napakagandang magkaroon ng liwanag na sumisikat sa akin. Nakipagpalitan ng tingin si Niall sa kanyang assistant at ngumiti ito. Nakuha na ng isda ang pain, at mag-e-enjoy siya ngayong gabi.
Niall, anong ginagawa mo dito? We were going through our lines just now, hindi masayang tanong ni Ivan, the female lead, lalagyan ng nobela. Noon pa man ay may gusto na siya kay Niall. Desperado din ang kumpanya na ibenta sina Ivan at Niall bilang mag-asawa, kung saan siya ay higit na masaya na obligado. Sa buong panahon, nakita ni Ivan ang mga batang babae na naging interesado si Niall bilang mga kaaway. Nang makita niya ang paraan ng pagtingin ni Niall kay Zoe, agad siyang nagalit. Sino ka? Bakit mo iniistorbo ang practice namin? Malamig na tanong ni Ivan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 437. Sigaw ni Niall, anong ginagawa mo? Ito ang bago nating boss, MS Lopez. So what if siya ang boss natin? Hindi niya dapat istorbohin ang practice natin. Si Ivan ang bida sa Oriental Star Group, kaya siya ay mayabang at walang pakialam sa iba. Sige, hindi kita iistorbohin. Mr. Xander, mangyaring huwag kalimutan ang tungkol sa gabing ito. Paalala ni Zoe sa mabuting kalikasan. Natuwa si Niall at agad na tumango, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang mga kailangang ayusin. Nagalit si Ivan dito. Alam niya kung ano ang balak ni Niall. For the entire shoot today, both Niall and Ivan were distracted. Upang magsimula, pareho ang kanilang husay sa pag-arte ay katamtaman. Ang kalidad ng shoot ay lalo na masama sa araw na iyon, ngunit ang mga direktor ay kailangang tawagan ito ng isang magandang pagkuha. Kung tutuusin, hindi nila kayang saktan ang alinman sa kanila, nobela. Gayunpaman, silang dalawa ay kasama sa 5 pangunahing pelikula noong araw na iyon. Nevermind kung masama ang quality. Malaki ang fanbase nila. Makukuha natin ang halaga ng ating pera mula sa kanilang fanbase lamang. Ang mga direktor, scriptwriter, at iba pang mga tripulante ay naaaliw sa kanilang sarili. Noong araw na iyon, muling bumalik si Levi sa Morris Group. Hindi siya pinabayaan ni Iris at inayos niya ang pagiging interviewer niya. Kahit na pakiramdam niya ay walang kakayahan si Levi, may magandang mata ito sa talento. Kaya naman, ginugol ni Levi ang buong araw sa pagsasagawa ng mga panayam. Dumating ang ilang kabataang lalaki para sa isang pakikipanayam. Sinulyapan ni Levi ang kontrata at naguguluhan. Nagtanong siya, galing ka sa Northampton Film Academy. Sinanay ka ba bilang isang artista? Bakit ka nag-a-apply ng trabaho sa sales? To be honest, sir, masyadong stressful at competitive ang entertainment industry. Kung walang magandang background o pondo, mahirap gumawa ng pangalan para sa iyong sarili. Lahat kami ay galing sa kanayunan at wala ni isa sa kanila, kaya nahihirapan kaming magkasya. Gusto naming maghanap ng trabaho para mabuhay. Ang mga kabataan ay naghang ang kanilang mga ulo sa pagkabigo. Iyon ay hindi isang pangkaraniwang tanawin. Napakaraming matagumpay na artista. Karamihan sa mga artista ay hindi man lang nagtagumpay bilang mga sikat sa internet at kailangang maghanap ng ibang trabaho, kahit na sila ay mahuhusay na aktor at artista. Nang marinig niya ang tungkol sa entertainment industry, naisip agad ni Levi ang firm ng kanyang asawa. Naalala niya na pinalalawak nila ang sukat ng kanilang negosyo sa entertainment at kulang sa manpower. Kung ganoon, mayroon kayong 1 minuto upang magsagawa ng isang bagay para sa akin. Mayroon kayong 1 minuto bawat isa. Huwag mag-atubiling gamitin ang iyong pagkamalikhain. Napangiti si Levi. Nataranta ang mga nakapanayam, pero si Levi naman ang tagapanayam. Ginawa nila ang hinihiling niya. Hindi masama, may talent ka talaga. Taos-pusong pagpupuri ni Levi. Ang mga lalaking ito ay pawang mga bihasang aktor, ngunit ang kanilang mga talento ay hindi pinahahalagahan. Nakalulungkot, maraming mahuhusay na aktor ang hindi nabigyan ng pagkakataong umarte. Ang mga pelikula ay napuno lahat ng mga sikat na bituin na may mahinang kakayahan sa pag-arte, na nagre-resulta sa mga pelikulang mababa ang kalidad. Mangyaring ipakita sa akin ang anumang iba pang mga kasanayan na mayroon ka. Ang ilan sa kanila ay nagpakita ng kanilang husay sa pagsayaw, pagkanta, at iba pa. Magaling kayong lahat, pirmahan mo ito, pakiusap. Napangiti si Levi. Paumanhin. Lahat sila ay nataranta. Maaari kang makakuha ng trabaho sa pagbebenta sa pamamagitan lamang ng pagkanta at pagsayaw.
Wala silang ideya na binibigyan sila ni Levi ng pagkakataong panghabang buhay, na binago sila mula sa mga taong halos hindi kumikita sa mga superstar. Samantala, sa gabi, pagkatapos ng trabaho, nagpunta si Zoe sa drama department. Hi MS. Lopez, sobrang abala ni Mr. Xander at nakabalik na siya sa kanyang tirahan. Pagkatapos nito, kailangan niyang dumalo sa isang hapunan. Mahigpit ang oras, kaya kung hinahanap mo siya, mangyaring pumunta sa kanyang tahanan. Sabi ng assistant niya. Sige, please lead the way, sagot ni Zoe. Hindi na niya ito pinansin at sumunod sa katulong sa tinutuluyan ng mga artista. Wala siyang naliligaw na iniisip. For one, masikip ang lugar. Para sa isa pa, si Niall ay isang bituin at hindi gagawa ng anumang bagay na makakasira sa kanyang reputasyon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 438. Pero nagkamali si Zoe. Matagal nang alam ng kanyang management team ang tungkol sa kanya at wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon. Dumiretso si Zoe sa kwarto ni Niall. Katatapos lang niyang maligo at lumabas na naka-bathrobe, ipinakita ang matipunong katawan. Agad namang tumalikod si Zoe para umalis. MS. Lopez, bakit ka aalis? Ayos lang. Nagmamadaling hinarang ni Niall si Zoe. Lumingon si Zoe at nahihiyang ngumiti, sorry for a sudden. Hindi ko inaasahan na nasa shower ka. Ako ay isang simpleng tao. MS. Lopez, please, maupo ka na. Alok ni Niall. Tinanong siya ni Zoe, Mr. Xander, sabi mo kanina may importante kayong pag-uusapan. Ano ito? Winnie, tulungan mo akong makakuha ng isang bagay. Kinawayan siya ni Niall. Umalis si Winnie, ang kanyang manager, na may alam na tingin. Walang ideya si Zoe na hindi nababalik si Winnie. Bago umalis si Winnie, isinara niya ang pinto sa likod niya. Naging alerto si Zoe nang magsara ang pinto. Total, may kasama siyang ibang lalaki sa isang kwarto. Ngumiti si Niall at nagtanong, MS. Lopez, ano ang nararamdaman mo sa akin? Ikaw ay isang mahusay na bituin na may malaking fanbase. Hindi, ang ibig kong sabihin ay tungkol sa aking hitsura. Kamusta ang figure ko? Nakuha ko ba ang tibok ng puso mo? Direktang nanligaw si Niall. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naramdaman ni Zoe na may mali. Lumapit si Niall at nagpaliwanag, MS. Lopez, nagpasya akong bigyan ka ng isang pagkakataon na makasama ako sa isang gabi. Dati, kapag sinabi ito ni Niall, susuntukan siya ng mga amo ng mayamang lady na iyon. Gayunpaman, malayo sa inaasahan ang reaksyon ni Zoe. Hindi siya natukso sa alok at napuno pa siya ng nagyayelong galit. Ginoo, Xander, magpakita ng respeto sa sarili. Alis na ako. Naglaway si Zoe. Wait lang. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Paano siya pinayagan ni Niall na makatakas? Bitawan mo ako. Kung susubukan mo ang anumang bagay na nakakatawa, tiyak na uusigin kita. Angal ni Zoe. Napangisi si Niall, babae, hinanap kita kasi feeling ko worth it ka. Itigil ang pagiging puno ng iyong sarili. Sa tingin mo ba ikaw ang boss dito? Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Sa Oriental Star Group, ako ang tunay na amo. Kailangan mong makinig sa akin. Ikaw, naiinis si Zoe. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong artista. Ngumisi si Niall, Zoe Lopez, mas mabuting sundin mo ang bawat utos ko. Sisiguraduhin kong mahusay ang benta ng lahat ng iyong mga pelikula at ang negosyo ng Oriental Star Group ay mas mahusay. Kung hindi, mapalayan ko ang kumpanya mo. Napakagatlabi si Zoe at pinandilatan si Niall. Halika, basta makinig ka sa akin, pareho tayong makikinabang dito. Akmang susugurin ni Niall si Zoe, nobela. Bam! Bumukas ang pinto at pumasok si Ivan. Phew! Nakahinga ng maluwag si Zoe. Samantala, galit na galit si Niall. Ang tanga na naman nitong babaeng ta. Bakit kailangan niyang sirain ang lahat? Zoe Lopez, ang babae mo. Bilang may-ari ng kumpanya, nalampasan mo ang mga hangganan at naakit mo ang sarili mong mga artista. Napakawalandiya. Inakusahan siya ni Ivan. Natarante si Zoe. Si Niall ang nagtatangkang manligaw sa akin. Bakit ako ang mali ngayon? Zoe, napakawalandiya mo.
Nabalitaan ko na 6 na taon kang kasal. Paano mo nagawa iyon? New slot. Natahimik si Niall at kinilala ang ginawa ni Ivan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 439. Gusto niyang mapanatili ang paninindigan na hindi siya nagkakamali at kasalanan ni Zoe ang lahat. Sumigaw si Zoe, Niall, mas mabuting ipaliwanag mo kung ano ang nangyayari dito. Sa puntong ito, dumating na ang manager ni Niall at ilang katulong. Magpapaliwanag ako ng maayos. Si Zoe dito ay nanligaw sa akin at tinanggihan ko, simple as that. Ngumisi si Niall. Nang marinig niyang binabaluktot ni Niall ang katotohanan, sisabog na sa galit si Zoe. Kalokohan. Ikaw ang nagtatangkang gumahasa sa akin. Sigaw ni Zoe. Tinulak ni Ivan si Zoe at iniluwa, stop pretending to be innocent. Nakita ko lahat kanina. Halatang nanliligaw ka sa kanya. Mahal ni Ivan si Niall, kaya kahit na mali si Niall, poprotektahan niya ito at isisi sa iba. Isa itong halimbawa. Kayong dalawa, halos himatayan si Zoe sa galit. Kinampihan din sila ni Winnie, MS. Lopez, hindi mo magagawa iyon. Kahit na boss ka, may limitasyon. Si Niall ay isang artista. Kapag lumabas ang balita, masisira ang career niya at magdusa rin ang kumpanya mo. Tama iyan. Ang isang babaeng tulad mo ay nakakakuha ng kahit sinong lalaki na gusto mo. Bitawan mo si Niall. Tama, MS. Lopez, huwag mo siyang pahirapan. Kuwit, nag-aalalang ipagtanggol siya ng manager at team ni Niall. Ikaw, ako, hindi ako. Galit si Zoe ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Naka-frame siya at lahat ng naruroon ay nasa gilid niya. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili kahit may konkretong ebidensya. MS. Lopez, umalis ka na. Magpapanggap kaming hindi ito nangyari at hindi namin itutuloy ang bagay na ito. Sabi ni Winnie sabay hila kay Zoe. Natulala si Zoe. Ako ang biktima dito. Bakit bigla akong naging kontrabida at na-blackmail pa nila? Unang reaksyon ni Zoe ay pinaalis silang lahat. Dinial niya ang numero ni Wade at ipinaalam ito. Hindi mo magagawa yan MS. Lopez, nakadepende kina Niall at Ivan ang entertainment business ng Oriental Star Group. Hindi natin sila mapapaalis. Huminahon at pakinggan mo ako, MS. Lopez, hindi ito mapapakinabangan ng kumpanya sa anumang paraan. Ako, galit na kinagat ni Zoe ang kanyang mga ngipin. Ako ang biktima dito. Gayunpaman, wala akong magagawa tungkol dito. Kuwit, sa kwarto ni Niall, napamura si Ivan, how could you do something so reckless? Ang babaeng ito ay hindi ordinaryong tao. Sa sandaling makuha niya ang iyong kahinaan, ikaw ay toast. Makuha ko ang babaeng ito balang araw. Dumura si Niall. Nagalit pa rin siya kay Ivan dahil sinira niya ang pagkakataon niya. Kung hindi, hindi makakatakas si Zoe noon. Sige, MS, Ren, kumalma ka. Si Niall ay bata pa at walang ingat. Okay lang, pangungumbinsi ni Winnie sa kanya. Sa puntong ito, nakatanggap ng tawag si Winnie. Ha? Ano? Gustong makilala ni Mr. Suarez mula sa South City si Niall. Samantala, nakatanggap din ng tawag ang manager ni Ivan, lalagyan ng nobela. Pareho ang laman ng tawag. Wala akong makikilala ngayong gabi. Wala akong gana. Galit na deklara ni Niall. Pero kailangan mo lang makilala ang lalaking ito. Siya ay mula sa pamilya Suarez sa South City. Walang sino man ang kayang manakit sa kanya. Paliwanag ni Winnie. Maya-maya, may dumating na sasakyan para sunduin sina Niall, Ivan, at ilang pang-artista. Ang 10 taong ito ay pawang mga haligi ng Oriental Star Group. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 440. Si Zoe ay nagngangalit sa galit ngunit wala siyang magawa. Kinailangan niyang hintayin na matapos ang paggawa ng pelikula. Honey, kulang ba ang entertainment side ng kumpanya mo sa manpower? Tanong ni Levi. Tumanggo si Zoe. Oo, palagi kaming kulang sa tauhan at naghahanap ng bagong talento. Well, nagkataon na pinirmahan ko silang lahat para sa iyo noong interview kahapon. In-interview ko silang lahat. Ang galing nila sa pag-arte, pero wala silang chance na ipakita ang mga talent nila. Kinuwento sa kanya ni Levi ang nangyari sa interview kanina. Kawawa naman.
Sinanay sila sa pag-arte at pagkanta pero kailangang maghanap ng trabaho sa ibang lugar, napabuntong hininga si Zoe. Ipapahanap kita bukas. Oo naman. Kinabukasan, ilang sandali lang pagdating ni Zoe sa kanyang opisina, lumitaw ang 4 na lalaking inuupahan ni Levi. Isang lalaki at isang babae ang nakaagaw agad ng atensyon niya. Ang lalaki ay si Maurice Lorraine habang ang babae ay si Helena Engler. At least, may itsura sila. Karaniwan, pareho silang magkakaroon ng pagkakataong sumikat. Gayunpaman, wala silang background dahil mula sila sa mga rural na lugar, at sa parehong oras, hindi sila gustong maglaro ng hindi sinasabing mga patakaran. Kaya naman, napunta sila sa ganitong estado. Kumuha si Zoe ng mga profesional mula sa entertainment department para makapanayam sila at lahat sila ay nakapasa. Matapos pirmahan ang kontrata, opisyal na silang naging artista sa ilalim ng Oriental Star Group. Kahit na kailangan nilang magsimula sa ibaba, silang 4 ay nasa sabik. Alam din nila sa reputasyon ng Oriental Star Group sa Northampton, hindi ito magiging posible kung wala ang tulong ni Levi. Agad namang nagpadala ng mensahe si Helena kay Levi para i-treat ito sa isang pagkain. Sa drama department, sina Niall, Ivan, at iba pang mga nangungunang artista ay karaniwang tamad at hindi gaanong tinatrato ang trabaho. Gayunpaman, sa araw na iyon, sila ay mas maluwag kaysa sa karaniwan. Ang paglimot o pagsasaulo ng mga maling linya ay karaniwan. Minsan, gumagala pa ang ekspresyon ni Niall at hindi man lang tumitingin sa camera. Galit na galit ang mga tauhan sa entablado, ngunit wala silang magagawa. Kung tutusin, sila ay mga sikat na bituin na hindi kayang masaktan ng sinuman. Maaari lamang silang kumuha ng eksena sa bawat eksena at umaasa para sa pinakamagandang panahon ng pag-edit. Sina Niall at Ivan ay nagpalitan ng nakakaalam na mga tingin at nagkaroon ng tuwang-tuwa na ekspresyon. Nangyari ito dahil sa nangyari kagabi. Pareho silang nagalit kay Zoe at gustong makaganti. Sa puntong ito, tinawag sila ni Zachary at pinalakas ang kanilang determinasyon. Desidido silang maghiganti sa Oriental Star Group. Pakilala ko sa lahat, ito ay mga artistang bagong pirma ng kumpanya. Nagtapos sila sa Northampton Film Academy at napakatalino. Bawasan niya ng pabigat sa drama department. Pahayag ni Jerry habang dinadala ang 4. Marami ang naiinis sa 4 na mukhang tuso. Karamihan sa mga tao ay hindi nagustuhan ang mga bagong dating. Pwede ba natin silang tretuhin ayon sa gusto natin? Tanong ni Niall. Sagot ni Jerry, oo naman. Niall, ikaw ang senior nila. Ang pag-order sa kanila ay isang ganap para sa kanila. Nakilala ni Helena at ng iba pa ang mga bituin tulad ni Niall at Ivan. Sila ay sabik na tumulong sa kanila. Kung makapagtatag sila ng isang magandang relasyon sa kanila, ang kanilang karera ay itinakda. Sige na, ikaw, ikuha mo ako ng tubig. Tinuro ni Niall si Helena. Ako, oo naman. Nakaramdam si Helena ng mga kilo na ito. Agad siyang nagsalin ng isang basong tubig at maingat na dinala sa harapan ni Niall. Senior, pakikuha ng tubig. Nakangiting alok sa kanya ni Helena. Pinagmasdang mabuti ni Niall si Helena. May itsura ang babaeng ito. Hindi siya hamak kay Ivan sa anumang paraan. Ahem, tumikim si Ivan. Saka lang kinuha ni Niall ang baso ng tubig. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 441. Paf, arg. Napasigaw si Niall at iniluwa ang tubig kay Helena. What the hell? Splash. Sinaboy ni Niall ang natitirang tubig sa tasa papunta kay Helena. Napakainit ng tubig. Sinubukan mo bang sunugin ako? Angal ni Niall. Ha? Tinapan ni Helena ang mga bahagi ng kanyang katawan na basang-basa at nabigla. Bagong dating, anong nangyari sa'yo? Sinadya mo ba ito? Anong meron sa mainit na tubig? Oo. Anong meron dito? Ayaw mo na bang kumilos? Naghahanap ka ba ng gulo? Maraming tao ang nagsimulang akusahan si Helena. Ilang dose-dosenang tao ang nakipaggang sa isang dalaga. Natakot si Helena at nagsimulang humagulgol. Hey, nandito si Zoe para pahirapan ang buhay natin. Sinimulan ni Ivan ang pagpapaypay ng apoy. Tama iyan. Masyadong coincidental ang timing. Dumating ang mga bagong dating pagkatapos ng nangyari kagabi. Pinadala niya sila para makipag-ayos sa atin.
Mabilis nilang itinulak ang sisi kay Zoe. Nilinggan ni Niall si Helena at nagtanong, "Hoy, lumuhad at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi kita bibitawan." Tama iyan, lumuhad. Ang iba ay kumanta. Natakot si Helena sa kanyang talino. Unang araw niya iyon at may nangyaring napakalaking bagay. Kung alam niya ng mas maaga, nananatili siya sa pagbebenta. Nang papaluhod na si Helena ay pinigilan siya ni Maurice. Humingi ng tawad. Para saan? Tanong ni Maurice. Binigyan niya ako ng isang tasa ng kumukulong tubig. She's obviously trying to scold me, sumambulat sa galit si Niall. Nakipagtalo si Maurice, sabi mo kukuha ka lang ng tubig. Hindi mo tinukoy kung gusto mo itong mainit o malamig. Sarili mong problema yan. Ngumisi si Niall, pwede mo namang itanong. Common sense yan. Binigyan ka ng Diyos ng bibig para sa isang dahilan. Kung wala ka kasing common sense, hindi ka dapat artista. Ay, natahimik si Maurice nang humarap sa hindi makatwirang si Niall. Ito ba ang paraan na dapat mong gawin sa isang senior? Hindi naman kita na-offend, di ba? Talagang tinatanggap mo ba ako? Mabangis na nagpatuloy si Niall. Natakot din si Maurice. Ang pagkakasala sa isang sikat na bituin na tulad niya ay mangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang karera. Sila ay ilang mga karaniwang tao mula sa mga rural na lugar, sa simula. Hindi sila tugma sa mga taong ito. Humihingi kami ng tawad, nauutol na sabi ng dalawa. Nag-aalala sila na baka sumabog ang mga bagay-bagay. Nginitian ni Niall si Maurice at tinuro ang tubig sa lupa. Hiningi niya, lumuhad ka para humingi rin ng tawad sa akin at dilaan mo ang tubig sa lupa ng malinis. Kung gagawin mo iyon, mapapatawad kita. Si Maurice ay isang mainitin ang dugong kabataan at nagalit kay Niall. Huwag mong ipilit ang swerte mo. Wala akong mawawala dito. Dumura niya habang nakatitig kay Niall. Sampal. Sinampal ni Niall si Maurice ng malakas sa mukha. Natarante si Maurice. Masyadong bata ka pa para makipag-usap sa akin ng ganyan. Napangisi si Niall. Papatayin kita. Susuntukan na sana siya ni Maurice, ngunit pinigilan siya ng maraming tao, lalagyan ng nobela. Sa puntong ito, nagpalitan ng tingin sina Niall, Yvonne, pati na rin ang iba pang artistang sina Zachary. Isasagawa nila ang planong hiniling ng pamilya Suarez. Bam! Sinipal ni Niall ang isang kamera sa tabi at sumigaw, "Damn it! Aalis na ako. Masyadong malayo ang ginagawa nito." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 442. Bumagsak. Natarante si Niall at binasag ang anumang nakikita niya. Tama. Titigil na tayo sa pag-aartista. Banibuli lang tayo nito. Mayroon silang ilang bagong dating na darating at sunduin tayo. Nobela. Wham! Sinipa na rin ni Ivan ang mga gamit. Sinisikap ni Zoe na ihinto tayo sa pamamagitan ng paggamit sa mga bagong dating na ito. Bakit ka mag-aartista? Hindi ako magtatrabaho para sa kanya. Eksakto. Ano ang punto? Ang iba pang mga artista at manager ay galit na galit at sinimulang sirain ang mga kagamitan. Natakot ang ibang tauhan sa paggawa ng pelikula. Nabaliw na ba ang mga artista? Tiyak na ang masaktan ng dalawang bagong dating ay hindi magpapatunay ng ganoong reaksyon. Ano ang nangyayari? Ang higit na natarante ay ang apat na bagong dating. Ang kanilang tanyag na karera ay natapos sa sandaling ito ay nagsimula, dahil lamang sa nasaktan nila ang kanilang mga nagtanong ng aktor. Wala silang paraan para tanggapin ang responsibilidad. Maging ang mga lalaki ay nagsimulang umiyak ng malakas. Lingid sa kanilang kaalaman, sina Niall at Yvonne ang nagplano nito simula pa lang. Sinuhulan sila ng mga Suarez para sirain ang Oriental Star Group. Ginamit lang silang dahilan. Kahit na hindi sila nagpakita, si Niall ay nakahanap ng problema sa iba. Hindi lang iyon, nagwelga rin ang mga nangungunang artista mula sa ibang grupo. Ang bahagi na naapektuhan ng pinakamasama ay sina Niall at Yvonne ay nagsama sa 5 pelikula. Ilang set ng paggawa ng pelikula ang halaga ng mga artista at nagwelga. Kuwait, MS, Lopez, may nangyaring kakilakilabot. Nagwelga ang mga aktor at aktres mula sa 7 magkakaibang set. Sinimulan pa nilang basagin ang mga kagamitan at magulo ang eksena. Sumunod ka sa akin at tingnan mo ang iyong sarili. Laking gulat ni Zoe nang matanggap niya ang tawag ni Jerry. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma.
Dapat may dahilan para sa welga. Una, nasaktan ko si Neil Xander. Pangalawa, baka si Zachary Suarez ang nasa likod nito. Sumugod si Zoe sa eksena sa lalong madaling panahon. Nang makita niyang gulong-gulo ang set, nadurog ang puso ni Zoe. Bakit laging nangyayari ang mga ganitong bagay? Sabay dating ni Jerry. Nagtanong siya, anong nangyari? Ano ang nangyayari? Napamura si Winnie, Mr. Wade, sinusubukan ni MS. Lopez na pahirapan ang buhay natin. Ha? Anong mali? Nandito yung 4 na newbies na pinasok mo para pahirapan tayo. Sinubukan ng isa sa kanila na sinujin si Neil ng kumukulong tubig habang ang isa naman ay sinubukang hampasin. Kung gusto mo kaming tanggalin, sabihin mo lang ng diretso. Bakit ganito ang paikot-ikot na paraan? Tanong ni Winnie. Tama iyan. Paalisan mo na lang kami. We'll welcome kahit saan pa. Si Ivan at ang iba pang mga artista ay sumabog sa galit. Tumingin si Jerry sa paligid at nagtanong, ganun ba? Sumang-ayon naman ang iba, totoo naman. Ang mga bagong dating na ito ay malamaya at nagpapahirap sa buhay para kay Neil. Tama iyan. MS. Lopez, Mr. Wade, kailangan kong pag-usapan ang mga bagay sa inyong dalawa. Walang masama sa pagkuha ng bagong miyembro, ngunit kailangan mo muna silang sanayin bago ipadala dito. Paano mo sila na ipadala dito? Nagmamaktol din si Shaw Timmons, ang direktor na may neutral na paninindigan. Wala siyang pakialam kung sino ang nasa tama at kung sino ang nasa mali. Ang inaalala lang niya ay naapektuhan ng mga baguhan na ito ang kanyang shoot. Kayo, ikaw ang mamamatay sa akin. Galit na galit si Jerry. Gayunpaman, dahil dinala sila dito ni Zoe, hindi na siya naglakas loob na magkomento. Napakagatlabi si Zoe. Alam niya na ito ay hindi simpleng bagay at ang mga bagong dating na ito ay sadyang malas. Ginamit ni Neil at ng iba pa si Helena bilang dahilan para mailabas ang kanilang pagkadismaya. Kailangan niyang aminin na iyon ay isang makapangyarihang hakbang. Ito ang perpektong dahilan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 443. Ginoo, Wade, magwewelga tayo. Ito ay hindi patas sa lahat. Protesta ni Neil. Inalo siya ni Jerry. Neil, please calm down. Ito ay isang maliit na bagay. Paano tayo makakalma? Itinulak mo na kami hanggang ngayon. Kung hindi ka masaya, tanggalin mo na lang kami. Single ni Ivan. Tanong ni Zoe, ano ang mga tuntunin mo? Napangiti si Neil, may mabilis na umatake. Winnie, sabihin mo sa kanila ang mga kondisyon natin. Tiningnan ni Winnie si Zoe sa mata at nagsimulang, MS. Lopez, kung gusto mong magpatuloy tayo sa trabaho, kailangan mong maging sinsero tungkol dito. Well, magkano ang gusto mo? Nakita ni Zoe ang pagdating nito. Tiyak na hihingi sila ng dagdag sahod. Itinaas ni Winnie ang 3 daliri at hiniling, gusto naming triple ang bayad para sa lahat ng 7 pelikulang kasama ang 10 aktor. Kung hindi, magpapatuloy tayo sa welga. Boom! Natigilan si Jerry. Triple ang sahod. 50 milyon iyon. 50 milyon na ang budget para sa 7 pelikulang pinagsama. Gayunpaman, hinihingi nila ang lahat ng 50 milyon na pumunta sa cast. Nabaliw na ba sila? Napasinghap ng mariin si Direk Timmons. Nakakaloka. Gayunpaman, wala silang posisyon para makipagtawaran. Nabuhay lang ang entertainment business ng Oriental Star Group dahil sa isang artista at aktres na ito. Kung umalis sila, ang negosyo ng entertainment ay guguho. Lubhang dahado sila at wala silang mapag-usapan. Teka, pwede ba? Sinubukang makipag-ayos ni Jerry. Pinutol siya ni Neil. Triple. Hindi ako bababa kahit isang sentimo. Natarante si Helena at ang iba pa. Dahil sa kanila, nasa krisis ngayon ang Oriental Star Group. Zoe, bago ka sa lugar na ito, kaya hindi mo alam kung gaano tayo kahalaga. Narating lang ng Oriental Star Group ang tuktok ng Northampton dahil sa amin. Bakit papakikinggan ni Jerry ang bawat hiling natin? Walang takot na deklara ni Ivan. Napakamot ng ulo si Jerry at hindi sumagot. Tama sila. Ang 10 taong ito ang pinagkukunan natin ng kita. Kailangan natin silang alagaan ng mabuti. Ngumisi si Neil, hindi lang yon. Kung gusto mong malutas ang bagay na ito, gusto ko ang mga karapatan na harapin din silang dalawa.
Tapos tinuro niya sina Helena at Maurice. Si Helena ay isang kagandahan na kanyang napagmasdan. Samantala, tinangka ni Maurice na suwayan siya. Hindi niya ito papakawalan ng madali. Mahinang pakiusap ni Jerry, M.S. Lopez, mangyari sumang-ayon sa kanilang mga tuntunin. Kahit na matalo tayo dito, kailangan natin silang itago. Napatingin si Niall kay Zoe ng masama. Bigyan mo kami ng isang araw para mag-isip muli. Bibigyan kita ng sagot bukas. Nagpa siya si Zoe. Sige, isang day off ngayon. With that, umalis na si Niall at ang iba pa. Si Maurice, Helena, at ang iba pa ay tumakbo papunta kay Zoe at humingi ng tawad. M.S. Lopez, pasensya na. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa atin. Lalagyan ng nobela. Hindi mo kasalanan. Mangyayari sana ito, paniniguro ni Zoe sa kanila. Samantala, narinig ni Levi, na nasa opisina, ang bagay na ito mula kay Helena. Agad niyang nilingan si Zoe. Bakit ka nag-aalanggen? Fire silang lahat. Gaano kahirap kumuha ng bagong bituin? Ngumisi si Levi. Sa ilalim ng panghihikayat ni Levi, tinawagan ni Zoe si Niall at ang mga manager ng iba pang aktor at sinabing, ipaalam ko sa iyo na natanggal ka na. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 444. Nang matanggap nila ang tawag mula kay Zoe, si Winnie at ang iba pang mga manager ay may tampo sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na tatanggalin sila ni Zoe. Imposible. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo ang sarili mo. Muntik nang malaglag ni Winnie ang kanyang telepono sa sahig. Hayaan mong ulitin ko ang sarili ko. Sina Niall, Yvonne, at ang iba pang 8 aktor ay tinanggal na ng kumpanya. Angal ni Zoe. Turk, huwag mong pagsisihan ito, Zoe. Malamig ang ekspresyon ni Winnie. Hindi ako magsisisi. Kunin ang mga papeles at umalis. Hindi ka tinatanggap ng Oriental Star Group. Nang tuluyang ibinaba ni Zoe ang tawag, nakaramdam siya ng matinding kasiyahan. Sa wakas ay nakabawas na siya sa kanyang dibdib. Ano, pinaalis talaga kami ni Zoe. Imposible yan. Nagalit si Niall at iba pa nang marinig nila ito. How dare Zoe fire us? Dati, naging mayabang sila dahil sila ang mga haligi ng suporta ng Oriental Star Group. Siguradong hindi sila maglalakas loob si Zoe na paalisin sila. Gayunpaman, ang resulta ay hindi tulad ng inaasahan nila. Sabihin mo yan kay Jerry. Sisiguraduhin kong pagsisihan niya ito. Bilin ni Niall na nakapikit ang mga mata. Ngumiti si Yvonne, wait lang. Maya-maya, magmamakaawa si Zoe na bumalik tayo. Nang malaman ito ni Jerry at ng upper management ng kumpanya, hinarap nila si Zoe. M.S. Lopez, hindi mo magagawa ito. Mariin si Zoe, give up. Nakapagdesisyon na ako. Pag-isipan mong muli ang iyong desisyon. Kung wala ang 10 tao na ito, mas malala ang entertainment business ng Oriental Star Group. Utang namin ang aming viewership sa kanila. Pagmamakaawa ni Jerry sa pagitan ng mga luha. Tama iyan. Masyadong malaki ang pagkatalo. Sa sandaling umalis sila, ang 7 pelikula na aming binalak ay toast. Malulugi tayo ng 5 milyon. Tama iyan. Mawawala lahat ng kontrata natin sa entertainment business. Sinubukan ng iba na ay highlight ang kalubhaan ng isyo. Sa puntong ito, tumawa si Levi, anong ibig mong sabihin? Ang palabas ay kailangan magpatuloy. Kukuha na lang tayo ng ibang artista. Hindi ka galing sa industriya, kaya hindi mo maintindihan. Ang advertising ay tapos na at ang mga pelikula ay makikita lamang dahil sa kanilang kasikatan. Pag pinalitan mo ang cast, malugi ka pa. Galit na dumura si Jerry. Hehe, hindi naman siguro ako taga-industriyang ito, pero from the point of view of the audience, the quality of the movie matters the most. Kung nakakaaliw ang pelikula, kakalat ito sa bibig at siguradong benta. Sa katunayan, ang mga pelikulang pinagbibidahan ng mga sikat na artista ay nalulugi ng malaki. Depensa ni Levi sa sarili. Walang imek si Jerry at ang iba pa. Ganyan talaga. Sa panahon ngayon, ang mga pelikulang ipapalabas sa mga sinehan ay hindi na kumukuha ng mga artistang may malaking fanbase. Ang mahinang kalidad ng mga pelikula ay madalas na nagresulta sa pagkalugi.
Karamihan sa mga pelikulang pinagbidahan ng mga internet celebrity na ito ay mga online na pelikula na nagtatarget ng mga tagahanga na may hit and run na patakaran. Siguradong kikita ka sa mga fans sa pagkuha ng mga celebrity para umarte, pero lalala lang ang reputasyon mo. Kung walang magagandang review, magiging toast ito sa huli. Nagpatuloy si Levi. Napabuntong hininga si Jerry. Tama si Levi, nobela. Ang unang pelikula ay makakakuha ng nakikita-kita, ngunit ang iba ay magkakaroon ng lumiliit na kita. Magkakaroon din ng pagtaas sa bilang ng mga reklamo online. Sa asensya, kung masama ang kalidad ng pelikula, hindi na sila papanoorin ng mga tagahanga para suportahan ang kanilang mga idolo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 445. Paano ito? Zoe. Ang 4 na taong inirekomenda ko ay may mahusay na kakayahan sa pag-arte. Kumuha ng ilang mahuhusay na aktor at hayaan silang maging pangunahing aktor sa halip. Sa ganoong paraan, malaki ang ipon namin dahil hindi namin binabayaran ang mga celebrity. Maaari naming gastusin ang pera sa mga espesyal na epekto at iba pang mga eksena. Maliban doon, dadagdagan namin ang komisyon para sa mga direktor, scriptwriter, at editor. Kung tututukan natin ang kalidad para sa 7 pelikulang ito, hindi ako naniniwala na hindi sila magbebenta. Deklara ni Levi. Naramdaman ni Zoe na may katuturan ito at sumang-ayon. Sige, gagawin namin ang sinabi mo. Pumayag si Jerry sa proposal ni Levi pero nag-alinlangan, na-announce na namin ang mga cast para sa mga pelikulang ito. Kung papalitan natin ang cast sa huling minuto, magkakaroon ng maraming protesta. Iyan ay isang magandang pagkakataon. Ang katotohanang mayroong mga protesta ay maraming tao ang nagbibigay pansin dito. Gumagamit kami ng mga bagong aktor na walang anumang kasabihan, kaya ito ay mapuko ang atensyon ng madla. Nobela. Makakagawa lang ang advertising team ng kanilang hype para sa pelikulang ito. Kapag ipinalabas ang pelikula, sisikat tayo through word of mouth at siguradong benta ang pelikula. Paliwanag ni Levi. Nagliwanag ang mga mata ni Jerry. Mr. Garrison, matalas kang tao. Bagamat umalis si Niall at ang iba pa, magagamit natin ang kanilang kasikatan para i-hype up ang ating mga bagong pelikula. Tumango si Levi, sige lang gawin mo. Mag-alaga ng ilang bagong bituin at susubukan kung i-advertise ang pelikula kapag nag-screen na ito. Samantala, hinihintay pa rin ni Niall at ng iba pa si Zoe na humingi ng tawad. Pagdating ni Jerry, mariin niyang sinabi, "This is the official statement. Lahat kayo ay tinanggal. Umalis ngayon." Ha? Naguguluhan si Niall. Dumating si Jerry para tanggalin kami. Anong meron sa kanya? Jerry, nababaliw ka na ba? Kung aalis tayo, ano ang mangyayari sa 7 pelikula? Ano ang mangyayari sa Oriental Star Group? Galit na tumalsik si Niall at iba pa. Naiinis din si Jerry. Total, matagal na niyang hinayaan ang mga taong ito na Panginoon siya. He scoffed, lahat kayo ay cancer sa Oriental. Kung mananatili ka, tapos na talaga tayo. Para sa 7 pelikulang ito, nakahanap na kami ng mga kapalit para sa inyong lahat. Napatingin si Jerry kina Helena at Maurice na nanginginig sa takot. Maurice, Helena, ikaw ang mangganguna. Si Helena at ang iba ay nataranta. Anong roller coaster ride? Kanina pa tayo nagkagulo. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lang tayong nangunguna sa isang pelikula na may budget na 50 million. Hahaha, humagalpak ng tawa sina Niall, Yvonne, at iba pa. Jerry, nababaliw ka na ba? Kinukuha mo ang mga baguhan na ito ay umarte sa isang 5 milyong pelikula. Paano mo sisiguraduhin ang iyong box office? Tiyak na mawawala sa iyo ang lahat. Tulala. Para sa mga artistang ito, ang pagkuha ng mga baguhan na umarte sa isang pelikula ay talagang imposible. Kung wala ang ating katanyagan at fanbase, siguradong malulugi sila. Haha, alis na tayo. Panoorin lang natin silang nagpupumiglas. Huwag kang magmakaawa na bumalik kami kapag nangyari iyon. Dahil doon, umalis ka agad sina Niall, Yvonne, at iba pang 8 artista. Kinabahan din si Jerry. Kung tutuusin, walang nang ahas na subukan ang ganoong plano noon pa man. Ang daan sa unahan ay puno ng mga hindi alam, at kung sila ay gumawa ng maling taya, Oriental Star Group ay magiging isang goner. Matapos umalis sa Oriental Star Group,
Nakakuha agad ng kontrata ang isang artista sa ilalim ng Shanks Entertainment sa ilalim ng pamilyang Suarez. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Northampton. Nagsisi sila. Pagkatapos ng lahat, pinagsisihan ito ni Jerry at ng iba pa. Maging si Zoe ay nagsimulang magtaka kung nagkamali ba siya ng tawag. Talagang naipadala nila ang kanilang mga alas sa kanilang mga katunggali ng libre. Gagamitin nila ang mga ito para harapin ang isang malaking dagok sa Oriental Star Group. Punong-puno ng tanga ang Oriental. Lalo na si Zoe. Ang Oriental Star Group ay magiging akin sa madaling panahon. Hindi makapaniwalang natuwa si Zachary. Bigla niyang naramdaman na na-overestimate niya si Zoe this whole time. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 446. Hahaha. Sa susunod, gagawa tayo ng 7 online films na ipapalabas kasabay ng mga pelikula nila. Ipapalubog ko sila sa panghihinayang. Sige, walang problema. Gagawin namin ang aming makakaya at sisirain ang Oriental Star Group. Anabangan ito ni Niall at ng iba pa, lalagyan ng nobela. Paano ito? Alam natin ang script nila, kaya gumawa tayo ng 7 pelikula na may kaparehong content din. Desidido si Zachary na sirain ang Oriental Star Group. Magandang ideya, Pangulong Suarez. Kung magkapareho ang nilalaman, kukunin namin ang lahat ng manunood. Puno ng mga baguhan ang mga pelikula nila, kaya walang manonood sa kanila. Ang 50 milyon nila ay mauubos. Pagkatapos nito, maaari nating kasuhan sila ng copyright. Magiging goner na sila, mungkahi ni Ivan. Napangiti si Zachary, mas malikot ka pa sa akin. Kinopya namin ang kanilang mga ideya at hinahabol pa nga namin sila para sa copyright. Hahaha, hihintayin natin ang pagbagsak ng Oriental Star Group. Lahat sila ay tumawa ng baliw. Kuwit, hindi iyon panahon para magsisi. Dahil nakagawa na siya ng ganoong desisyon, kailangang gawin ni Zoe ang lahat para maisakatuparan ito. Tinipon niya ang cast, director, screenwriter, at producer para sa isang pulong. Ay triple ko ang bayad mo para sa 7 pelikulang ito. Kung magtagumpay ang pelikula, bibigyan din kita ng bonus. Mungkahi ni Levi. Si Sean at ang iba pa ay labis na naudyukan nito. Walang kwenta ang magbigay ng motivational speech o kung ano paman. Ang pera ang pinakamaasahang motivator. Kung binayaran mo sila ng maayos, tutulungan ka nilang kumita ng mas maraming kita. MS. Lopez, Mr. Garrison, relax. Sineseryoso namin ito. Higit pa rito, napagpasyahan kong baguhin ang 7 pelikulang ito sa 2. We will release the best quality films in the shortest time frame possible, deklara ni Sean. Magsisimula, ang 7 pelikulang ito ay hindi kailanman nagagawa sa kalidad. 7 sila para maskam nila ang mga fans ng 7 beses ng pera. Nakatuon sila sa dami kaysa sa kalidad. Gayunpaman, ito ay naiiba. Sa sapat na pondo at suporta, makakagawa sila ng pelikulang may magandang kalidad. Tumanggo ang taga-sulat ng senaryo na si Sylvester Zoldyck. Sige, pagbubutihin ko ang script para manatiling nakatutok ang mga manunood. Sige, masisiguro namin ang mga special effect. Noon, lahat ng pondo ay ginastos sa cast at halos wala kaming sapat na pera para magawa ito ng maayos. Ngayon na mayroon tayong sapat na pondo, hindi ito problema. Halos humagalpak sa tawa ang team ng special effects. Iyon ang unang pagkakataon sa mga dekada na nagkaroon sila ng napakaraming pondo. Ilang milyong halaga ng mga pondo sa mga espesyal na epekto, iyon ay isang bagay na dati ay hindi nila pinangarap na magkaroon. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat, kaya huwag kang mag-alala, MS. Lopez, siniguro ng producer sa kanya. Alam ng iyong cast na ito ay isang pambihirang pagkakataon, kaya ito ay ibinigay na gagawin nila sa kanilang makakaya. Nakatakda ang produksyon ng pelikula. Ang natitira na lang problema ay ang advertising. Sinimulan na ng pangkat ng advertising na magtrabaho sa pag-promote ng pelikula, ngunit si Helena at ang iba ay ganap na mga bagong aktor. Mahirap panatilihin ang hype. Never mind, focus muna tayo sa pagtatapos ng movie. Napangiti si Levi. Hinulaan niya na magnanakaw din si Zachary ng content nila, kaya inirekomenda niya sa drama team na ikulong ang lahat ng impormasyon para hindi niya malaman kung ano ang kinukunan nila.
Matapos sundin ni Zoe ang kanyang mga mungkahi, wala nang balita mula kay Zachary. Paano kung mag-film sila ng palihim? Alam na namin ang script ng lahat ng 7 pelikula. Napangisi si Zachary. Ipinagpatuloy ng Shanks Entertainment ang paggawa ng pelikula sa 7 pelikulang gaya ng dati nilang pinlano. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 447. Sa puntong ito sa oras, ang Shanks Entertainment ay nakakakuha ng katanyagan sa Northampton. Naging mainit na usapan ang pagpapalit ng kumpanya ni Nail at ng iba pa. Anabangan ng mga manunood at mga tagahanga ang mga pelikulang ginawa ni Nail at ng iba pa para sa Shanks Entertainment. Sa paglipas ng mga araw, ang Morris Group at ang Rogers family ay lubos na umunlad gaya ng dati. Gayunpaman, hindi rin maganda ang takbo ng negosyo sa lungsod. Sa maikling panahon ng 1 buwan, nakabili na sila sa kanilang negosyo at sa wakas ay nakita. Mahusay ang negosyo sa Northampton. Ito ang ekonomiya sa Quebec pagkatapos ng lahat. Ito ay isinama sa katotohanan na walang regulasyon sa kanilang mga matinding hakbang. Kaya naman, nagpasya silang gawin ang mga bagay sa isang binga. Parami ng parami ang mga taong lumipat sa Northampton para makakuha ng isang piraso ng pie na ito. Ang pamilya Suarez ay isang kapansin-pansing halimbawa. Pumasok si Zachary upang subukan ang tubig at pamunuan ang daan para sa kanyang ama at mga tiyuhin. Ang pamilya Lopez ay umuunlad din ng palihim, sinasamantala ang impluwensya ni Harry. Sa buwang ito, tinitingnan ni Scott ang background ng Morris Group. Ito ay hindi madaling gawain, kaya tumagal ito ng 1 buong buwan. Godfather, as of now, hindi pa namin malalaman kung sino ang sumusuporta sa kanila. Sa pasulong, kailangan nating maghintay para sa mga resulta ng paghahanap mula sa dark web. Pagkatapos nito, maaari tayong lumipat sa Morris Group. Iniulat ni Fernand. Ang tinatawag na dark web ay tumutukoy sa mga site na dalubhasa sa intelligence sa dark web. Ang mga website na ito ay may sistema ng membership, at wala pang 100 miyembro sa buong Erudia. Sa buong Quebec, si Scott lang ang miyembro. Maliban sa kanya, walang ibang nakakakuha ng intel mula sa dark web. Sige, sabihin kay Lopez na maghanda. Handa akong ibagsak ang Morris Group. Payak na sagot ni Scott habang kinakalikot ang prayer beads sa kamay. Sa kabuuan ng buwan, nag-overtime ang Oriental Star Group para tapusin ang 2 dekalidad na pelikula. Si Helena at ang iba ay hindi nabigo at ipinakita ang lahat ng kanilang mga kakayahan. Sila ay tunay na mahuhusay na artista at artista. Ito ang 2 pinaka-perpektong pelikulang na film ko. Napabuntong hininga si Sean. Excited na rin ang ibang crew members dahil sa sobrang kalidad ng mga pelikulang ito. Walang ibang pelikula ang maihahambing. Sa kabilang banda, kinukunan ng Shanks Entertainment ng pamilya Suarez ang lahat ng 7 pelikula sa 1 buwang iyon. Ang nilalaman ay malabo at ang kalidad ay katamtaman. Gayunpaman, sina Nail, Ivan, at iba pang sikat na aktor ang pinagbibidahan sa kanila. Maraming naprebook na mga tiket mula sa mga tagahanga, na may kabuuang 400,000 kita. Kasabay ng katotohanang ginawa na nila ng buo ang kanilang pag-advertise, inaasahan nila ang kabuuang bilang ng mga prebukang sa kabuuang 1 milyon. Ngumisi sina Nail at Ivan, sirahin natin ang buong Oriental Star Group. Ang parehong mga pelikula ay naipadala na sa National Radio and Television Administration para sa screening. Basta nakapasa sila sa screening, makakapagsimula na sila agad. Binili ng Shanks Entertainment ang lahat ng pangunahing pahina ng mga pangunahing streaming site. Para sa kanila, walang isyo ang gastos. Gusto lang nilang itaboy ang Oriental Star Group sa negosyo. Ano ang dapat nating gawin tungkol sa advertising? Ang lahat ng mga panukalang ito ay hindi maganda. Ipinahayag ni Zoe ang kanyang pagkadismaya sa mga proposal na ibinigay sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit walang hype para sa 2 pelikula hanggang sa puntong iyon. Ang tanging balita tungkol sa mga pelikulang iyon ay kung paano sinira ni Nail at ng iba pa ang Oriental Star Group. Hayaan mo akong hawakan ito. Hiling ni Levi. May mga plano siya para sa advertising, nobela. Kung gayon, ipauubaya ko ito sa iyo. Malaki ang tiwala ni Zoe pagdating kay Levi. Nang sumunod na araw, ang mga headline ay nabasa,
Ang 7 pinakabagong pelikula ng Oriental Star Group ay kinopya ang nilalaman mula sa Shanks Entertainment. Ang balita ay kumalat sa buong Northampton. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 448. Sa nakalipas na buwan, nagpalitan ng suntok ang Oriental Star Group at Shanks Entertainment. Ngayong nangyari na ang ganoong bagay, nagulat ang lahat. Ang 7 pelikulang ito ay kinopya. Nabaliw na ba ang Oriental Star Group? Ang nagulat ng mga balita ay naglista pa ng ebidensya. Gumawa siya ng side-by-side comparison ng mga plot ng 7 pelikula. Kahit sino ay maaaring sabihin na ito ay kinopya. Sa mga fans, ang ginamit na screenwriters ay private screenwriters nina Ivan at Niall at hindi kabilang sa Oriental Star Group. Matapos silang matanggal, naging bahagi sila ng Shanks Entertainment. Kaya naman, sa kanila, ang 7 pelikula ng Oriental Star Group ay kinopya lahat. Ang lambat ay biglang naging abala sa mga taong bumabatikos sa Oriental Star Group. Ito ay lalo na para sa mga tagahanga ng 10 artista na umalis sa Oriental Star Group. Ang ilang mga tagahanga ay nag-organisa na ng mga protesta sa internet na umaatake sa Oriental Star Group. Handa silang huminto sa anumang bagay para sa palayasin ang negosyo ng entertainment ng Oriental Star Group. Ang abot kayang mga mobile home na ibinebenta mga resulta ng paghahanap. Ang mga kaugnay na departamento ay bumuo pa ng isang pangkat ng pagsisiyasat at naghanda upang tingnan ito. Ikinagulat ito ng Oriental Star Group. Naglalaro yan ng dirty. Hinampas ni Jerry ang mesa. Alam ko, tama. Kinopya nila ang script natin at ngayon ay inaakusahan nila tayo. Anong kasuklam-suklam? Naglaway ang ibang executive. Nagalit din sila. Natawa si Zoe. Levi, ang bait mo. Hinulaan mo ang kanilang mga galaw hanggang sa puntong ito. Sa totoo lang ba ay iniisip nila na maaari nilang kasuhan ng copyright? Napakawalang muwang. 2 pelikula ang ipinapalabas namin sa halip na 7, at ibang-iba ang nilalaman. Excited si Jerry. I can't wait to see their faces when they watch our movies. Si Levi ay may kumikinang sa kanyang mga mata, at dito kami ay nag-aalala tungkol sa advertising. Iwanan natin ang internet tungkol sa isyu sa copyright. Kung mas inaatake nila tayo, mas mabuti. Ito ay magiging libreng advertising para sa aming pelikula. Naningkit ang mga mata ni Zoe. Si Levi ay isang henyo sa pananalapi at negosyo. Sige, didiretso na ako. Dagdag pa ni Levi, ilabas ang balita na malapit nang ipalabas ang mga pelikula ng Oriental Star Group. Huwag magbigay ng anumang mga pamagat o impormasyon. Panatilihin mo lang itong misteryoso hanggat maaari. Sige, nakuha ko. Kuwait. Ang balita ng pelikula ng Oriental Star Group na ipinalabas sa lahat ng pangunahing streaming site ay kumalat sa lalong madaling panahon. Sa hindi malamang dahilan, sinimulan silang atakehin ng media ng mas malakas. Ang lahat ng pangunahing mass media, blog, at mga channel ng balita ay napuno ng mga kritisismo. Para bang pipilitin nilang ganap na alisin sa negosyo ang Oriental Star Group. Ang brutal nila noon. Iyon ay ilang beses na mas masahol kaysa sa inaasahan namin. Nagdulot ba tayo ng galit sa publiko? Excited sina Niall, Zack Eri, at iba pa. Malapit nang gumuho ang Oriental Star Group at mabibili ito ni Zack Eri sa mababang presyo. Kalmado itong pinag-aralan ni Ivan at nag-alinlangan, bakit pakiramdam ko may mali? Ang mga pag-atake sa Oriental Star Group ay tila tumaas ng isang beses, na parang may nasa likod nito. Nag-aalala ka ng sobra, dahil lang sa Oriental Star Group ay inakusahan ng copyright. Malapit nang kumilos ang grupo ng investigasyon. Sagot ni Niall. Nakagat ni Ivan ang kanyang labi, sana talaga na nag-overthink ako sa mga bagay-bagay, nobela. Ikaw talaga, siguradong ang mga taong itinanam ko ang umatake sa Oriental Star Group. At saka, nakausap ko na ang leader ng investigation team. Madili nila ng 1 linggo ang pagpapalabas ng screening ng Oriental Star Group, dagdag ni Zack Eri. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 449. Haha, 3 araw na lang mapapanood ang pelikula natin. Sa oras na ipalabas ang kanilang pelikula, nanakaw na sana namin ang buong merkado. Wala silang makukuha kahit 1 sentimo. Excited na sambit ni Niall. Anabangan din ito ng iba. Kuwait. Nang sumunod na araw,
Ang National Radio and Television Administration at mga kaugnay na ahensya ay bumuo ng isang pangkat ng pagsisiyasat at nagtungo sa Oriental Star Group. Kami ang investigation team. Nakatanggap kami ng pampublikong reklamo na ang pelikulang ipapalabas mo ay may mga isyu sa copyright. Kunin mo dito ang boss mo. Si Johnny Lerns, ang pinuno ng pangkat ng pagsisiyasat, ay humiling ng walang emosyon. Sa meeting room, maya-maya dumating na sina Zoe, Jerry, at iba pa. Zoe Lopez, di ba? Inakusahan ang iyong pelikula ng paglabag sa copyright at mayroon kaming sapat na ebidensya. Paano mo gustong ipagtanggol ang iyong sarili? Tanong ni Johnny habang pinapasa niya ang isang makapal na stack ng ebidensya. Hindi nag-abalang tingnan ni Zoe ang sinasabing ebidensya. Ang iba ay kalmado rin, na parang walang nangyari. Nagalit ito kay Johnny. Bam! Hinampas ni Johnny ang mesa at bumangon. Bakit? Ipinagmamalaki mo na ba ang iyong mga gawa ay kinopya? Masaya ka ba na nilabag mo ang mga batas sa copyright? Hindi nakakagulat na sinasabi ng lahat ng Oriental Star Group ay isang masamang negosyo. Nakita ko na rin sa wakas. Sigaw ni Johnny. Deep inside, natatawa siya. Bago ito, inutusan siya ni Zachary na gumawa ng gulo hanggat maaari. Ito ay naging mas madali para sa kanya. Pangkat ng Oriental East. Ano ang kahulugan nito? Hindi mo ba nakikita na galit kami? Bakit ka tumatawa? Ang iba pang miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat ay nagngangalit din. Itinuro ni Johnny si Zoe at hiniling, inutusan kita na ipasa sa akin ang isang kopya ng iyong pelikula ngayon. Iimbestigahan ko ito. Humalaklak si Zoe. I'm sorry, na ipadala na ang pelikula sa National Radio and Television Administration para ipalabas. Ngayon, top secret ang pelikula at walang sino mang may karapatang mag-utos sa akin na ipamigay ito. Kalokohan. Ako ang pinuno ng pangkat ng pagsisiyasat. How dare you don't ignore me? Dumura si Johnny. Sabihin sa mga kaugnay na departamento na ay delay ang pagpapalabas ng pelikula ng Oriental Star Group nang hindi bababa sa 2 linggo. Bilin ni Johnny. Nakuha ko. Nilinggan ni Johnny si Zoe, Zoe Lopez, itatanong ko sa iyo ito sa huling pagkakataon. Makikipagtulungan ka ba sa investigasyon? Kung hindi, magpapasya ako na ikaw ay nagkasala ng copyright. Kapag nangyari iyon, mablacklist ka, masisira ang iyong reputasyon, at kailangan mong bayaran ang penalty. Natatawang sabi ni Zoe, wala akong kinopya. Gawin ang anumang gusto mo. Nobela. Ikaw. Si Johnny ay sumasabog sa galit. Paano magiging kalmado ang Oriental Star Group? Parang wala silang pakialam, sumuko na ba sila? Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Johnny. Dahil tumanggi kang makipagtulungan sa investigasyon, tatapusin ko ang investigasyon. Ang Oriental Star Group ay kinasuhan ng paglabag sa copyright. Nasa ibaba ang mga parusa. Una, ang entertainment business ng Oriental Star Group ay dapat isara sa loob ng ilang buwan. Pangalawa, dapat baguhin ang pelikula at maantala ang pagpapalabas nito. Pangatlo, multa ng 10 milyon. Sa wakas, ang taong kinauukulan ay kailangang gumawa ng pangkalahatang paghingi ng tawad. Bumagsak ang mukha ni Jerry at ng iba pa. Hindi nila inaasahan na ituturing sila ng pangkat ng pagsisiyasat na nagkasala ng paglabag sa copyright. Kahit na wala silang kinopya, hindi nila mapapanood ang 2 pelikulang iyon. Sa puntong ito, nag-dial si Levi ng numero, "Hello, Aurora, kailangan kong makipag-ugnayan sa taong namamahala sa National Radio and Television Administration sa Northampton." Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 450. Ngayong may personal na sekretarya si Levi, si Aurora, naging mas maayos ang kanyang trabaho. Agad na nakipag-ugnayan si Aurora sa lalaking namamahala sa National Radio and Television Administration sa Northampton, Colin Shanks. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang lahat. Nagulat si Colin sa kanyang buhay. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang trabaho at dinala ang kanyang mga tauhan sa Oriental Star Group. Napuno ng patay na katahimikan ang Oriental Star Group Conference Room. Marami ang nag-aalalang ekspresyon habang si Johnny naman ay saplada. Paano yan? Ayaw mo pa rin bang makipagtulungan? Upang sabihin sa iyo ang totoo, ako ang magpapasya kung ang iyong pelikula ay ipapalabas o hindi. Kung mas mabuti ang ugali mo, marahil ay isasaalang-alang ko muli ang aking desisyon,
patuloy na nagbabawas ng mga pahiwatig ni Johnny. Nakatanggap na siya ng suhol mula kay Zachary, kaya gusto niyang makakuha din ng ilang mga kasama mula sa Oriental Star Group. Alam ng lahat sa National Radio and Television Administration na bahagi ito ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang kumpanya. Ito ay hindi kinakailangan ang kaso na ang Oriental Star Group ay kinopya sila. Johnny ay walang exception. Alam niyang pakunwari lang ang investigation team na ito. Dahil maaari siyang makakuha ng ilang mga nais mula dito, susubukan niyang gatasan ang mga ito hanggat maaari. Kakampi niya ang sinumang nagbayad sa kanya ng mas malaki. Sir, ano pong ibig ninyong sabihin? Medyo mabagal ako, kaya kailangan mong ipaliwanag ito sa mas simpleng termino, pakiusap ni Levi. Ngumiti si Johnny, stop feigning ignorante. Kung gayon, hayaan mo akong linawin ito. Ako lang ang magdedesisyon kung nangungopya ba kayo o hindi. As long as you guys make me happy, I can choose the fate of your movie. Johnny learns, ang lakas ng loob mo. Bumukas ang pinto ng conference. Sumambulat si Colin at ang iba pang executive ng National Radio and Television Administration. Ha, sir, bakit ka nandito? I can't possibly trouble you for such a trivial affair, sabi ni Johnny at ng iba pang pangkat ng investigasyon. Kung hindi ako dumating, isa kang kahihiyan sa buong National Radio and Television Administration. Dumura si Colin. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Johnny. Narinig ko lahat ng sinabi mo kanina. Umungol si Colin. Nagmamadaling tinangkal ni Johnny na takpan ito, that was a misunderstanding. Tinatakot ko ang Oriental Star Group. Wala akong pagpipilian dahil tumanggi silang makipagtulungan sa mga pagsisiyasat. Mali. Ikaw ay ganap na mali. Sinaman siya ng tingin ni Colin, nobela. Ha? Sino ang mali, Ginoo? Anong problema? Natarante si Johnny at ang iba pa. Bakit ka dapat makipagtulungan sa Oriental Star Group kung wala naman silang kinokopya? Ang buong bagay na ito ay walang katotohanan. Sir, pakilinaw po. Hindi ko talaga maintindihan. Inihagis ni Colin ang script kay Johnny at sumigaw, tingnan mo ito. Copyright. Gumawa ng 7 pelikula ang Shanks Entertainment, ngunit 2 lang ang ginawa ng Oriental Star Group. Marunong ka bang magbilang? Tingnan ang nilalaman. Ibang-iba ito at mas maganda ito kaysa sa mga pelikula ng Shanks Entertainment. Naintindihan naman agad ni Johnny matapos makita ang mga script. Hindi nilinaw ni Zachary ang sitwasyon. Hindi niya alam kung ano ang kinukunan ng Oriental Star Group at inakusahan sila ng paglabag sa copyright. Kaya't ang Oriental Star Group ay lihim na nag-film. Ayaw nilang malaman ng iba kung ano ang kinukunan nila. Johnny learns, ikaw at ang iyong pangkat ng pagsisiyasat ay hindi nag-imbestiga batay sa mga katotohanan at walang ingat na pinaniwalaan ang iba, na nagdulot ng maling paghatol. Lahat kayo ay sinuspinde ng 3 buwan ng walang bayad. Aayusin namin ang mga bagay-bagay base sa performance mo sa darating.